Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Itago mo na lang po ako sa pangalang Rudy. At narito po ako sa inyong channel upang magbahagi ng kwento tungkol sa aking personal na karanasan nung ilipat nga ako sa isang liblib na bayan sa probinsya ng aking mami Irma. Taong 2001 po ay pinatapon ako ng aking mga magulang dahil sa literal na matigas nga yung ulo ko at naging makasarili ako na yung iniisip ko lamang ay yung aking sarili. Hindi ko akalain na pabigat na pala ako sa aking mga magulang at nakagawa nga ako ng napakaraming kasalanan sa aking mga magulang at mga kapatid. Kaya naman binansagan nga nila akong black sheep ng aming pamilya. So mula Manila ay nilipat ako sa isang liblib na probinsya sa Mindanao. Doon nga ako parang ipinatapon ng aking mami at daddy upang maturuan daw ako ng leksyon. Dalawa lang kasi yung pupuntahan ko kapag hindi ako pumayag na tumira sa aking lolo at lola. Pulungan o kangkungan. Dahil itatakwil nga ako ng aking mga magulang kung sakaling hindi ko sila sundin. Payapa naman yung lugar na pinagdalan sa akin ni daddy at malayo nga sa gera. Pero hindi ko na lang siguro papangalanan yung lugar na aking pinuntahan. Upang hindi naman magkaroon ng masamang konotasyon yung mismong lugar at yung mga nakatira doon syempre. Dahil sanay sa buhay sa Maynila ay syempre nagsisi naman po ako. At napag-isip-isip ko rin dahil nawala nga yung lahat sa akin. Pera, nobya, sasakyan, at yung marangyang pamumuhay. Sa lugar po kasi nila lolo at lola ay walang ibang makikita kundi mga kalabaw at ang malawak naming palayan. Strikto po sila sa akin noon dahil gusto nga nilang magbago ako. At umaasang magtino dahil hindi nga ako makakabalik muna ng Maynila at mananatili muna ako sa kanilang poder. Mula sa marangyang eskwelahan na pinapasukan ko noon, ay napunta ako sa isang luma at hindi kilalang paaralan sa high school. Ito lang daw kasi yung eskwelahan na malapit sa kanila. Kaya naman kahit mabigat sa aking dibdib yung pag-aaral doon, ay syempre wala naman akong magagawa. Inisip ko na lamang na para din naman sa akin yon. Biglang transferi nga po ako na taga Maynila at nasa akin nga yung lahat ng mata at pansin ng aking mga kaklase. Karamihan naman sa mga kababaihan doon ay nais naman akong kaibiganin at nais rin nilang makilala ko pero kabaliktaran naman yung kalalakihan. Dahil nayayabangan sila sa akin noon at sa mga ginagawa ko kahit wala naman akong pinakikialaman sa sino man sa kanila. Kahit na marami yung mga babaeng nagkakagusto sa akin, doon sa eskwelang yun ay wala naman akong pinatos na sino man sa kanila. Dahil may naiwan nga akong nobya sa Maynila na nagngangalan pong Nina. Nakakaintindi naman ako ng lengguwahe nila doon dahil Bisaya naman kami kung kausapin sa bahay. Kaya naman kahit papano ay naiintindihan ko naman kung pinagsasalitaan ako ng masama o minumura ng mga kapwa ko estudyante. Isang araw habang naglalakad nga ako papasok ng eskwela ay nakita ko yung isang mobil ng pulis at kumpulan ng mga tao sa gilid ng kalsada kung saan naroon nga yung dalawang bangkay ng estudyante. Nakadapa yung mga ito sa malaking siwang ng kanal habang nakalublob yung katawan sa tubig. Kitang-kita ko noon nang hanguin nga sila ng mga pulis at ilatag sa lupa upang kilalanin. Bumaliktad yung sikmura ko nang makita ko yung kalunos-lunos nilang sinapit sa hindi pa nakikilalang salarin. Pareho po kasi silang may malaking sugat sa kanilang mga tiyan na parang winarak po yun. Ayon pa sa ibang mga tao na naroon, mukhang nawawala daw yung ibang mga lamang loob. Ang ipinagtataka rin po nila noon ay kung bakit gano'n na lang kapayat yung katawan ng dalawang yon.
Kaya naman sinuri nga nila yung mga ito at doon ay napag-alaman nilang halos manuyo na pala yung mga ito dahil sa pagkaubos ng kanilang mga dugo. Napakunot ako ng noon nang marinig mula sa isang matandang babae ang tungkol sa aswang at posible daw na ito yung pumatay sa dalawang yon. Matapos sabihin niyo ng matanda, ay tila sumasang-ayon naman yung ibang mga tao doon. Kaya naman bago pa nga nagdulot ng matinding takot yung kanilang mga kwentuhan tungkol sa aswang, ay pinabulaanan na nga ito ng mga otoridad. Ayon sa mga ito, hindi raw nila ito tinatanggap at pinaniniwalaan. At hindi naman daw kinikilala ng batas yung mga ganong nilalang na pawang katang isip lamang daw talaga. Adik ko taong may problema daw sa pag-iisip yung tinuturo ng mga otoridad na posibleng gumawa ng ganong karumal-dumal na krimen sa mga kaawa-awang biktima. Nakakaramdaman ako ng awa sa dalawang biktima. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon at minabuti ng pumasok sa eskwelahan dahil malapit na rin akong mahuli sa klase. Nang sumapit na nga yung pananghalian noon, ay balitang-balita sa buong paaralan yung tungkol sa pagkamatay ng dalawang estudyante. Kaya naman nagdaos nga ng misa noon para matahimik daw yung kanilang mga kaluluwa. Sa pangunguna nga ng pumuntang pare at ng aming punong guro. Hindi ganon kadami yung dumalo sa misang yon dahil marami nga sa mga mag-aaral ay Islam yung relihiyon. Kaya naman kitang-kita ko silang lahat dahil naroon ako sa may bandang likuran. Nakimpagtatak ako dahil sa kalagitnaan nga ng misa nung itataas na nga ng pare yung ostya na sumisimbolo nga sa katawan ng ating Panginoon ay tumayo nga at naglakad ng mabilis papalayo si Ma'am Rivera, yung aming science teacher. Sinundan ko naman ito ng tingin sa pag-aakalang gagamit lamang ito ng palikuran o kung ano mang gagawin. Pero dahil wala naman akong pakialam sa kanya ay hinayaan ko na lamang ito nang mawala siya sa aking paningin. Magmula nga nang mangyari yun ay madalas ngang magkaroon ng misa sa aming eskwelahan. At laking pagtataka ko dahil ganon-ganon pa din yung ginagawa ni Ma'am Rivera tuwing nagkakaroon ng misa. Umaalis po ito palagi kapag naroon na nga sa parte ng misa na tinataas na nga ng pari yung ostya na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. At babalik na lang po ito pagkatapos ng misa. Isang hapon kasama nga yung ilang mga kaklase noon na nakapalagayan ko na rin ng loob. Inutusan kami ng aming guro na yung teacher nga po namin sa music na bumuo ng kantang gagamitin naming panglaban sa susunod na music festival na gaganapin sa aming eskwelahan. Kaya naman parati nga kaming ginagabi ng uwi noon. Mag-alas 7 na nga ng gabi nang mapagdesisyon na naming magkakasama na umuwi na dahil talagang pagod na rin kami noon sa pagpapractice. Naglalakad na kami papalabas ng eskwelahan nang maalala ko na naiwan ko nga yung aking baonan. Kaya naman nagpaalam ako sa kanila at muli akong bumalik sa kwarto kung saan nga kami nagpractice. Matapos kong makuha yung pakay ko, sa hindi kalayuan ay may napansin akong taong tila nagmamadaling maglakad. Hindi ko na sana ito pagtutunan pa ng pansin. Ngunit nang makita ko si Ma'am Rivera, ay dali-dali akong naglakad upang takutin sana yung palabirong guro. Dahan-dahan ko siyang sinundan hanggang sa makarating nga kami sa may dulong bahagi ng building kung saan mapuno at napakadilim. Nakita ko siyang pumasok sa isa sa mga kwarto doon, kaya naman nagtaka nga ako kung bakit niya kailangang gawin yon. Habang naglalakad-lakad ako papalapit sa kwartong kanyang pinasukan, nagtaka nga ako nang makarinig ako ng mga malalim na paghinga at mga ungol na tila ba nahihirapan. Agaran akong nagmadali sa paglalakad dahil naisip ko na baka merong nangyayaring masama dito o kung napano nga yung aming guro. Mula sa bintana na jealousy ay pinilit kong buksan at gumawa ng maliit na siwang upang sipatin kung kamusta na nga ba ito, at nakalakpo kasi yung pintuan kaya't hindi ko mabuksan. Nanluwa yung aking mga mata nang makita kong hubot-hubad si Ma'am at may kung ano itong pinapahid sa kanyang katawan, lalo na nga sa kanyang likurang bahagi. Tuwang-tuwa ko ng mga oras na yon dahil iniisip ko na may ginagawang kabulastugan itong aming teacher. Kaya naman pinapanood ko itong maigi. Habang tumatagal ay unti-unti akong nakakaramdam ng kung ano nang makita ko na nga na parang nagbabago po yung anyo nito. Napatakip nga ako ng bibig
Dahil mula roon ay talagang nagbago po ng anyo yung aming guro. Ilang pagkakataon ko pang kinusot at pinunas-punasan yung aking mga mata upang makita ko kung totoo ba talaga yung lahat. At lalo pa akong nahintakutan nang makita kung unti-unting nagkakaroon ng animoy mga balahibo sa katawan yung aming guro. At halos masuka na nga ako ng mga sandaling yon nung makita ko na nagkakaroon na rin siya ng mga pangil at grabe po yung paglalaway nito na animoy isang mabangis po itong hayop. Talagang parang malapot po na likido yung laway nito at hindi ko na malaya na nung tuluyan na itong nagbago ng kanyang anyo ay doon po ito dumaan sa kabilang pinto at mabilis po itong tumakbo paalis. Habang nanlalambot nga yung tuhod ko ay halos mamatay ako noon sa kaba nang sa likuran ko ay may kung sinong kumapit. Agaran nga akong bumitaw ng isang malakas na suntok sa labis na pagkabigla. Pero laking gulat ko nang makita ko na isa nga ito sa aking mga kaklase. Mabuti na lang po at hindi naman ito tinamaan ng mga sandaling yon. Dumating na nga rin po yung iba noon. Nagtanong yung aking mga kasama kung ano nga bang ginagawa ko ron at kung bakit parang may kakaibang nangyari. Ipapaliwanag ko pa sana yung nangyari nang bigla ko namang naisip na baka hindi ako paniwalaan ng mga ito. Natawagin pa nila akong nababaliw dahil sino nga ba naman yung maniniwala na isang aswang yung guro namin na si Ma'am Rivera. Kaya naman minabuti ko na lang ding umuwi noon at nanahimik na nga ako sa aking mga nakita. Wala akong pakialam noon sa mga sinasabi ng mga kaklase ko habang naglalakad nga kami pa uwi. Panay lang yung pagpalingalinga ko noon sa buong paligid at tila baligagang naglalakad. Wala akong sinagot sa kahit na anong mga tanong nila at nagpatuloy lamang kami sa paglalakad pa uwi noon. Matapos naming maghiwalay ng aking mga kasama ay pinag-ingat ko lang sila at pinalalahanan. Kinaumagahan nga po noon, ganun na lang yung gulat ko nang mabalitaan kong patay na umano si Ma'am Rivera. Meron daw pumatay dito yun yung sabi ng iba. Ang sabi naman ng iba ay inatake raw ito noong naglalakad ito pa uwi ng gabi. Hindi namin alam kung anong paniniwalaan noon. Maging ako ay gulong-gulo dahil nakita ko pa nga siya sa eskwelahan na nagpalit ng kanyang anyo. Pero mga isang araw yata yung nakaraan noon nang bumisita sa bahay yung kumpare ng tatay ko at merong mahalagang ikwento. Ayon sa kanya, meron umanong kakaibang nakita yung kanyang ama. Madaling araw daw yun nangyari at tungkol daw yun sa aming guro. Kinabahan po ako noon, pero syempre ay nakinig ako. Bago siya nagkwento ay pinakiusapan niya kami na kung ano man yung aming mga maririnig ay ilihim na lang namin. Wala rin daw siyang mapagsabihan at talagang yung tatay ko lang daw yung pinagkakatiwalaan nito. Ayon nga sa kanya, nasaksihan daw ng mismong ama nito nung kunin daw ng pamilya ni Ma'am Rivera yung katawan nito. Sila daw pala yung nakatagpo sa walang buhay nitong katawan. Nagkataon lang daw na nakita yon ng tatay ng kumpare ng tatay ko. Nagtago daw siya sa damuhan upang hindi nga siya mapansin ng mga ito. Ayon pa sa kanya, nakita raw niya na binuhat si Ma'am Rivera ng kanyang pamilya. Pero yung nakapagtataka raw ay wala raw itong kahit na anong saplot. Katunayan ay tinakpan daw nila ito ng kumot bago nila binuhat. At ayon pa nga sa matanda, nakita raw niyang animoy may malaking sugat si Ma'am Rivera sa kanyang likuran. Bago nga siya tuluyang nabalot ng kumot at binuhat ng pamilya nito. Ang pinagtataka lang nga nila noon ay yung palabas nga ng pamilya ay natagpuan nga nila yung katawan ni Ma'am Rivera sa daan na wala ng buhay dahil inatake raw ito ng kanyang sakit. May sakit daw kasi ito sa puso, pero hindi nga raw yun yung nakita ng matanda. Doon ko na nga po ikwento sa kanila yung mga nakita ko rin dahil tugmang-tugma po yun. Lalo at wala nga raw saplot yung aming guro nang makita yung katawan nito. Ang hula namin noon ay talagang nangaswang ito, pero nagawa siyang tagayin sa kanyang likuran at pinilit pa niyang makauwi pero hindi na nga kinaya ng kanyang katawan dahil sa malubhang sugat na tinamo nito. Mukhang alam rin ng pamilya niya yung tunay nitong pagkatao kaya pilit nilang tinago yon.
Tugmang-tugma rin po yun dahil nalaman rin po namin na may naiwang mga damit si Ma'am Rivera doon sa eskwelahan. Dahil malamang ng gabing yon hinubad niya ang kanyang damit at saka ito nagpalit ng anyo at ng aswang. Siyempre mahirap pong patunayan yon. Kaya pinag-usapan namin noon na ilihim yung tungkol doon at wag nang ilabas sa kahit kanino. Pinaglamayan naman po ito at nilibing na parang normal lang. Wala na pong lumabas na kahit ano pang mga kwento. Pero kaming mga konting nakakaalam ay naniniwala pa rin sa mga nangyayari. Naaswang ito at nangaswang siya ng gabing yon na yun na nga yung huling pangangaswang na nagawa niya dahil ikinamatay na nga niya. Wala po kaming pinagsabihan ng mga bagay na ito. Mahirap na ring mahusgahan. Hindi na rin po namin alam yung iba pang mga detalye. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Kayo na po yung bahalang humusga kung ano naman yung opinion ninyo tungkol sa kwento. Maraming salamat po.